Hi, my name is Adrian Milag. Can I be honest with you? Do you know that you are a house of God? Yes, the Bible says that we are the temple of the Holy Spirit and God resides in us. And one of the thing, okay, na that you can show love to God is when you take care of your body. Yes, your body, your precious body. Because bahay yan ng Diyos eh. Di ba? The Bible clearly says it. That God resides in us. And, in this age of social media, uh, sobrang distracted na tayo mga tao. Sobrang busy natin sa lahat ng sa trabaho, sa career, di ba? Success-oriented and goal-oriented tayo mga tao. At nakakalimutan na rin natin yung pinaka-importante, which is yung health natin. Na trabaho tayo ng trabaho, okay? So, we are bombarded with so much stress until di na lang natin namamalayan na may sakit ka na. Na, di ba, meron ka ng malalang sakit. Kasi nga, inignore mo lang siya eh. Hindi natin siya pinarioritize because naka-focus lang tayo sa success, sa result na gusto natin, sa sobrang kabisihan natin. And, at anong napapansin ko, di ba, pag may mga sakit tayo, or nilagnat, or anything, tayo mga tao is yung kukuha lang tayo ng, for example, paracetamol kung masakit ulo mo, di ba? Yun yung nakasanayan natin eh. Yung pop pill, di ba? Yung mga instant relief, mga pain reliever. But those synthetic drug, hindi niya naman talaga dinidil yung root cause ng anumang sakit mo eh. It is a temporary relief lang. Bakit ko alam yan? I'm in a pharmaceutical company. And I'm not against it, okay? But our body are not designed for that drug. Okay? Kasi ang katawan natin has natural healing capacity. Kaya niyang i-heal yung katawan natin. Binigyan tayo ni Lord ng great immune system to fight those diseases. Okay? Pero ang nangyayari, because of sobrang stress na nakukuha natin everyday, humihina immune natin at doon na tayo nagkakasakit. At yun, di ba? Yun yung common na nangyayari sa atin. And I remember nung last almost 7 months, nagkaroon ako ng malalang sakit. I got a pulmonary tuberculosis. At syempre, nandun yung stigma sa ating mga tao na pag meron ka ganun sakit, parang nakakahawa. Pero hindi naman siya ganun katulad ng cancer, di ba, na nakakamatay. No, kasi meron na siyang gamot. Pero hindi pa rin natin maiwasan yung stigma na dala nun. At isa sa reason bakit I acquired that disease is because, sabi ng doktor, bumaba talaga yung immune system ko. And one of the reason, kasi nga, nakafocus lang ako sa goal ko, gusto ko lang, alam mo yun, sa success na gusto kong makuha sa buhay ko, at inignore ko na yung sa health ko. And the time talaga na God teach me a lesson. So, ginawa ko, after 6 long years, I came back again to gym. So, nag-gym ulit ako. And one of dati yung dahilan ko bakit ako nag-gym is para magkaroon ng macho, di ba, body at maging guwapo, di ba? Although, obvious naman. Joke lang yun. But, yun lang yun talaga main reason. Napakababaw. Pero ngayon, I go back to the gym because I want to have more strength and energy so that I can serve more.
Okay, merong mas malalim na dahilan. Okay, syempre gusto ko rin humaba pa yung buhay ko so that I can serve God in my the fullest capacity na kaya kong ibigay. At yun, so alam mo, maybe sobrang busy mo ngayon or your pressure ka sa work mo, na-stress ka. You know, I believe God is telling you now na pangalagaan mo din yung sarili mo, yung kalusugan mo. Take care of your health. Okay? Love yourself by taking of your health. So, mag-exercise ka naman, gumalaw-galaw ka naman. And, alam mo, health is wealth. Baliwala lahat ng pagtatrabuhan mo. Kung pababayaan mo naman yung kalusugan mo. And by taking care of our body, we also, dun din natin, okay, pinapatunayan na importante ang Diyos sa buhay natin. Kasi nga, temple of the Holy Spirit tayo eh. Okay? Kung pangangalagaan mo yung sarili mo, and you also glorify God in yourself. Okay, so I hope na na-bless at na-inspire ka sa video na ginawa ko. And you can share, okay, your thoughts on this video na by putting your comment below. And para maka-receive ka pa ng mga ganitong video, you can subscribe at my blog at www.adrianmilag.blog.com. Okay, so again, this is Adrian Milag, together towards radical change.